sa may Taiwan ngayon, sa Taichung. So, ito ang aking location ngayon. Nandito ako sa may harapan ng barko. Barko namin. Ayan, yan. So, ngayon lang ako nakakuha ng isang magandang video kasi maganda na yung panahon within 3 weeks. 3 weeks na ako rito sa barko, and then ngayon lang ako nakakuha ng video na maganda-ganda kasi ngayon lang umalma yung araw. Ayan, siguro nagtataka kayo bakit may mga yelo dyan sa may ibabaw ng dagat na yan. Ang dami niyang yelo na yan. So ang yelo na yan ay legs ng yung windmill, so yung turbine, yung yelo na yan. So ang tinatrabaho kasi namin dito ay nag-underwater survey kami. Yung dadaanan ng cable niyan ay na-underwater survey nitong barko. Sa mga previous na mga video ko, pinapakita ko rin yung ROV, yung remote operated vehicle. So nandyan sa may likod yun. Ayan, papakita natin. Siya yan. Kaya lang, for the meantime, yung ROV na yun ay nasa ilalim siya ng dagat. Yan. Then mamaya tayo pupunta ron. So itong mga yelo na ito, ayan ang sa dami, di ba? Mayroon din sa atin yan na nasa Ilocos, yung patayo ni Marcos. So meron dito sa Taiwan ay napakarami niyan dito. So itong mga tong yelo na ito ay mga empty pa lang. So jacket pa lang, yung legs pa lang yung naka-install. So on progress yung mga yan. And dito banda yung mga tapos na. Ayan. So sayang kasi nasa malayo. Pag titignan mo sa malayo, parang napakaliit lang yan, pero yan ay napakalaki. Yan ay more than 100 meters. Sayang, ayun na yung ating cellphone. Ayun na yan. Oh. Yan, sana nakikita nyo. So pag karami-rami yan, no, may mga video na rin akong nauna na nasa malapitan. Yung mga dilaw na yan, and then yung may turbine, yung gumagana na yung mga umiikot. Ang nagpapaikot lang yan ay hangin. So ayan. Ito, ayan. Papunta na ako rin sa may likod dahil may off duty na rin. So hanggang doon lang muna ang ating video sa araw na ito. Nandyan ngayon nakalubog yung ROV na sinasabi ko na yung pang underwater survey. So ang control niya nandun sa taas, sa may bridge, at saka doon sa baba. So nakikita doon sa control yung seabed ng dagat, kung anong mayroon. Kasi kailangan ma-survey, ma-underwater survey para makita lahat ng mga obstruction doon sa loob ng sa ilalim ng lupa ng dagat. Ay, natak na ako ah. Yun. And then pagkatapos na ma-survey namin yan at may i-drag namin yan, i-clearing namin yung seabed para pag nilaglag yung cable ay wala siyang maging sagabal, hindi masira yung cable kasi for lifetime na ang mga trabaho niya. Yun lang. Ayan. At sana nagustuhan nyo ang aking video. So sharing lang ito para sa mga hindi nakakakita, yung mga hindi nakakapunta ng dagat. So, kami lang yung mga nagtatrabaho rito sa may offshore. So kami lang yung nabibigyan ng pagkakataon na makakita ng ganitong scenario. So si-share ko lang din to para malaman din ng buong mundo, di ba? Kung wala kami rito, walang makakapag-share kung ano ba yung nandito sa may wind farm ng
dagat na ito. So, yun lang. Thank you and God bless. Bye-bye.